Hi. Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan meron tayo ditong sasalusaluhan na pagkain. Walang iba ang tinapay ng buhay o salita ng Diyos na pinakakailangan ng ating nag-iisang kaluluwa. Meron po tayo ditong mga aralin, tatalakayin natin isa-isa at naway ito'y maging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang una po, ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, sa Kapitulo 7, versikulo 24 hanggang 27. Sabi ko ganito, kaya ang bawat dumirinig ng ating mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ngayon po, meron po ditong sinasabi na salita. Ang salita, ito po yung tinatawag na Ebanghelyo o aral o mga kautusan ni Kristo na siyang binabasa, tinatalakay at binibigyan ng buhay. Hindi lang po dapat ang salita ay tinatanggap natin hanggang sa pakikinig lang. Kundi dapat ito'y pumapasok sa ating mga tainga, diretso sa ating puso, at pinagnilay-nilayan, at ito po'y pinag-aaralan natin kung paano natin isa sa gawa. Ngayon, lahat naman po tayo ay merong karunungang taglay o ipinagkaloob sa bawat isa. Kung tayo po ay nagbibigay ng oras sa pakikinig ng salita ng Diyos at sinisikap natin i-apply sa pang-araw-araw na pamumuhay, ang sarap pakinggan kapag tinawag tayo ng matalinong tao. Ngayon, ano po ba yung mga salita na dapat natin isinasagawa? Anong mga halimbawang ipinagkaloob ng ating dakilang Panginoon? Ano yung mga turo niya? Una, tinuruan niya tayo kung paano manalangin. Ngayon, kung ang ating ginagawang panalangin sumasalungat sa aral na tinuro ng ating dakilang Panginoon, wala po tayong natutunan. Kasi kung paulit-ulit, para tayong nanalangin sa mga kantuhan, at saka pinagpipitagan ng tao, makitang tao ang ginagawa, hindi pa natin ina-apply yung turo ng ating dakilang Panginoon. Tinuruan tayo kung paano mahabag sa kapwa. Paano ang paglilimos. Pero kung ang ginagawa natin, ang gawang paglimos ay isang gawang mabuti, pero nagpapatulog ng pakaka, hindi pa natin ina-apply ang turo ng ating dakilang Panginoon. Tinuruan tayong magparaya
Halimbawa, yung opportunity sana sa atin na pero merong nauna at nagtimpi tayo, binigyan natin ng pagkakataon yung iba sa halip na tayo. Ang tawag sa atin yun marunong. Pero, kung halimbawa, dahil sa pagsisikap nating matanya, hindi natin na-apply ang pagpaparaya sa halip, kahit na pwede na sanang ipasa sa iba, nanguna pa tayo o nakipag-agawan, hindi pa rin natin na-apply ang pagpaparaya. Mangmang pa rin ang tawag sa atin yun. Tinuruan tayo kung paano ibigin ang kaaway. Sa totoo lang po, lahat ng ating nakakasalamuha na kapwa-tao, hindi naman talaga sila yung kaaway natin eh. Ang pinakakaaway natin, yung attitude ng bawat isa. Kasi, doon po nakikita ang naturalisan ng isang tao sa attitude o pag-uugali. Na kung marunong, napakalawak ng unawa at marunong magbigay ng pagpapahalaga sa kapwa, wala kang ituturing na kaaway. Matalino kang tao. Kahit na nililiba ka na, sinisira ka na, hindi mo ginagantinan, at idinadalangin pa, matalino po ang tawag sa taong yaon. Yan po yung mga salita, mga halimbawa na itinuro ng ating dakilang Panginoon na dapat isinasabuhay. Bakit po? Sapagkat ang aral o ebanghelyo, ito po ang nagtuturo sa atin at nagpapatibay upang sa ganon makita tayo maging isang buhay na salita o ebanghelyo ng ating kapwa. Kahit na hindi tayo nagsasalita, pero nakikita sa gawa, nagiging buhay na ebanghelyo tayo sa kanilang mga paningin. Ano po ang magiging benepisyo sa pagsusunod sa aral at salita ng Diyos? Sabi dito, at lumagpat ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ngayon, paano natin iuugnay sa ating buhay ang kaugnayan natin sa bato? Ang bato, walang iba, yung tigas, yung tatag o tibay ng ating pananalig sa ating dakilang Panginoon. At ang nakapatong doon, walang iba haligi ng bahay, yung mga aral o pamantayan ng ating dakilang Panginoon na isinasabuhay ng bawat bahay. At walang iba, ang bahay na yan, tayo pong mga tao na pinakaka-importanting dapat nakatatag o nakatayo sa ibabaw ng bato. Dahil sabi nga, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Sa magkatuwid, ang pamumuhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, kailangan natin yung bato. Kailangan natin yung pundasyon ng ating pananampalataya. Walang iba ang ating dakilang Panginoon. Sa makatuwid, kung ang aral o salita ng Diyos, ina-apply natin sa pang-araw-araw na pamumuhay, nararamdaman natin ang presensya ni Kristo. Dahil sa Kanya galing ang turo. Anumang mga pagsubok na dumating sa ating buhay, mga balakid o problema, karamdaman man, kahirapan man, lahat ng yan ay ating kakayanin. Sapagkat hindi ang tayo ang sinusubok, kundi si Kristo nananahan sa ating mga buhay. Ibig sabihin, matatag tayo kasi kasama natin si Kristo.
Si Kristo kahit kailan, hindi po siya napahamak dito sa ibabaw ng sanlibutan. Pero yung kamatayan niya, ipinilalagay ng mahinting na kapahamakan niya. Pero yun ang pinakalayunin niya bakit siya napunta dito sa ibabaw ng sanlibutan. Yung buhay niya, inihanda niya sa bawat isa sa atin. Sa makatuwid, nagawa na lahat ng ating dakilang Panginoon yung sakripisyo. Na sa halip na dapat tayo ang gumawa ng sakripisyo niyan dahil tayo yung makasalanan, pero kinuha na ng ating dakilang Panginoon para hindi na tayo maghirap, hindi na natin danasin pa ang paulit-ulit na pag-aalay ng mga handog patungkol sa mga kasalanan, kundi minsan lang inihandog ng ating dakilang Panginoon ang kanyang buhay alang-alang sa mga nananalig sa Kanya. Kaya para tawagin tayong isang taong matalino, dapat lahat ng mga aral na itinatalakay o ibinabahagi sa bawat gawain, pinagninilayan natin at sinisikap natin mai-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Gawa tayo ng table. Lahat ng aral o utos ng ating dakilang Panginoon, isulat natin. Ano na langin? Paglilimos, pag-ibig sa kaaway, pag-aayuno, pagpaparaya, lahat na yan, i-detalyin natin. Nasa dito lahat yan sa Mateo. Ngayon, sa taas, nakalagay doon, observation. Obserbahan natin yun. Ano ang kahalagahan ng pagpaparaya? Ano ang kahalagahan ng pananalangin? Sa sunod na linya, interpretation. Pagsasabuhay. Para malaman natin sa kung maghapon, kung natali natin, kung nagawa natin. Observation, and then interpretation, pangatlo, application. Ngayon, sa totoong buhay, gawin na natin. Pagdating ng gabi, pasok natin yung konklusyon. Nagawa ko ba? Alas 7 ng umaga, ano bang ginawa ko? Gawin natin 24 hours. Mula pagkagising hanggang bago matulog, nakasalamuha natin yung ating kapwa. Alin kaya doon yung check? Alin yung ikis? Para malaman natin kung karapat-dapat na ba tayong tawaging isang matalinong tao. Turo ni Kristo, observation, interpretation, application, conclusion. Tanungin natin ang ating sarili, nagawa ko ba lahat? Ilang porsyento doon sa mga turo ni Kristo ang nai-apply natin? At tatanungin natin, bago tayo matulog ang ating sarili, bukal pa sa kalooban natin yung pagkanap o paggawa ng turo ni Kristo. Kasi po, pwedeng sabihin, dahil lang sa pagsunod, sa pilitan, na para bagang hinihikayat ang sarili, pero hindi yung buong pagkatao niya ang gumagawa, kundi sumasalungat yung katawan. Pati pag-iisip. Di ba tatlo yung sangkap ng tao? Kaluluwa, espiritu, at katawan. Dapat united yung tatlo na yan. Kagaya naman ng pagka-Diyos na united yung Ama, Anak, at Espiritu Santo na siyang larawan ng pagkakalikha ng isang tao. Tama, di ba? Sabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Kung united,
yung Ama, Anak at Espiritu Santo, tayo yung wangis at larawan ng Diyos, dapat united din yung tatlong sangkap ng ating pagkatao na sumusunod at tumutupad doon sa aral na ibinigay ng ating dakilang Panginoon. Itatali natin everyday para makita natin sa ating sarili, ano ba ang problema ng ating pagkatao? Bakit kapag dumating ang pagsubok o ang unos, nagigiba tayo? Napagsabihan lang ni Brad, nagtampo na, nagdamdam na. Hindi lang napansin, hindi na umiinig. Yan po yung mga dapat nating pinag-aaralan na dapat wala na po yan sa sumusunod kay Kristo. Kasi tayo po ay nabubuhay na bilang isang bagong nilalang. Kaya po, ang isang taong matalino, hindi kayang ibagsak ng unos ng mga pagsubok o dagok sa kanyang buhay. Problema man yan, lilipas lang yun. Karamdaman, dadaan lang yan. Mga pagkahirapan, ang salapi, palipat-lipat lang ng pusa. Palaging positibo ang pag-iisip. Kasi po, ang isipan natin, minsan nakapupos lahat sa problema, hindi sa solusyon. Kaya, hindi tayo nakakabangon. Kaya kinakailangan natin yung aral ni Kristo, ito ang nagpapatibay sa atin upang magpatuloy tayong sa pananahan dito sa ibabaw ng lupa na nagtatagumpay na kasama ng ating dakilang Panginoon. Alos parehas din naman yung sa 26 at 27. Magkabaliktad lang. Sabi dito, ang bawat dumirinig ng ating mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Kumbaga, nagtayo ng bahay sa kawalan. Walang bato. Buhanginan. Anong mangyayari? Lumagpat ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at nagkilapilabot ang kanyang pagkabagsak. Kaya kung mapapansin natin, ang pinag-uusapan nito, pagkabagsak. Sa isang tao na palaging nagtatagumpay sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, nakatayo po yun sa ibabaw ng isang bato. Matatag po siya. Kasi po, ang hahampas yan, alon, mga unos, hangin. Minsan po niya, sabi niya, huwag pa kasiguro ang bawat isa baka. Isa sa nabanggit na ni Brad na kahit sino man sa atin pwedeng gamitin sa pagsubok o pagtukso sa ating kapwa. Minsan nakapagsasalita tayo ng ikahihina o ikararapa at ikababagsak ng ating kapwa. Pero yung nagsalita, hindi po siya kalaban. Kundi bahagi siya ng eksaminasyon sa atin. Kaso tayo nagtatanim ng sama ng loob doon sa ginagamit para subukin tayo. Para makapagsalita sa atin. Ang totoo lang po, instrumento lang po sila para ma-examine kung tayo ba, anong level na ng katatagan kung tayo ba ay kaya pang ibagsak. Kung mapapansin natin, depende po kasi sa unawa natin at sa tatag ng ating pananalig ang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kaya kung mabibigat na ang pagsubok, ibig sabihin, matatag ka na. Malakas na ang iyong pananalig sa ating dakilang Panginoon. Yung sinabi kanina, napahaglaw tungkol doon sa mga pagsubok kay Job. Isang sample lang po yun. Paano po pupasok ang pagsubok sa buhay ng isang tao? Kung mapapansin natin, lahat tayo lingkod ng Diyos.
Si Job, lingkod din naman. Ano yung unang tinanggal kay Job? Mga kabuhayan. Sa isang taong minamahal ng Diyos, kung gusto kang ibukod niya, tatanggalin yung trabaho mo. Anong klaseng pagtanggal? Yung ma-influensyang trabaho na napapariwara yung buhay natin, ilalagay ka sa isang trabaho na hindi ka mapapahamak. Di ba ga? Kanya nangyari kay ano? Tinanggal yung kabuhayan niya, yung mga anak niya. Yung mga masakit sa ulo na anak, inihihiwala yan ng Diyos para hindi mo isipin ang isipin. Ano pa? Kaibigan. Yung mga malapit sa atin na naghihikayat sa atin at humahatak para ma-influensyahan tayo, lalong-lalo na sa mga alak at bisyo. Nilalayo tayo doon. Ano pang ginawa kay Job? Yung kapamilya niya, asawa niya mismo, na magsasalita, nasa na ang Diyos na sinasabi mo. Diba? Siya ang panghuli. Pero bago yun, meron pa, karamdaman. Binigyan ng isang sugat sa pamamagitan ng bukol, sabay-sabay pinaputok. Pati uod pinanghihinayangan ni Job, bumalik ka. Bahagi ka ng katawan ko. At nung may sugat na siya, pati asawa niya, nilibak ng Diyos. At sinubok na mismo si Job kung hanggang saan ang pananalig sa Diyos. Talikuran mo na siya. Kaya siya ginawa sa iyo. Pero napatid ni Job na sa kanyang dinanas dito sa ibabaw ng sanlibutan. Parte yung ng buhay ng isang tao na nakasulat sa banal na kasulatan ng buhay ni Job. Dahil lahat tayo ay lingkod din naman. Pwedeng mangyari sa atin ang nangyari kay Job na bahagi ng pagsubok. Kaya dahil nga sa tatag ng pananalig ni Job, hindi po siya nabagsak. Ngayon, tatanungin natin ng ating sarili. Paano nanatili si Job sa pagiging matibay o matatag? Samantalang, si Kristo na ating sinasampalatayanan na buhay, matagal na ng panahon, wala si Job. Dahil alam ni Job na bagamat hindi pa nabubuhay o nagkatawang tao ang ating dakilang Panginoon, bilang isang tao na buhay na si Kristo sa Espiritu, nakasama na ng Ama sa kanyang kaluwalhatian. Yun po yung pinagsasaligan ng pananampalataya ni Job. Kaya po, kung tayo po ay dumaranas sa pagsubok, hindi ibig sabihin niya, wala tayong koneksyon kay Lord. Kaya sa totoo lang po, ang dumaranas ng mga pagsubok at unos, walang iba, lahat ng connected sa Diyos. Connected kay Kristo at sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang tinatarget lang ng kalaban ng Diyos, yung mga nasa sa Diyos. Kasi para din siyang sabi nga, yung kalaban ay parang liyong umuungal na humahanap ng masisila niya. Ibig sabihin yan, nagpaplano din siya. Nagtatarget kung sino yung pupuntiryahin. Kaya kung dumating man ang panahon na tayo'y nakapasok na sa pagsubok, dapat marunong tayong makalabas doon. At ang pundasyon, walang iba, salita ng Diyos, at ipatong natin yung pananampalataya sa ibabaw ng bato. Sigurado po, magtatagumpay tayo ng pakikibaka dito sa ibabaw ng sanlibutan. Siguro po, hanggang dito lang, pagkibagi natin sa oras nito. Salamat sa Diyos. At naway anuman ang ating mga karaingan, kahilingan, pagkatiwala natin sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at isang mapagpalang hapon sa bawat isa.